Sir Justin. Pagkagat. Ayan o, inipit mo na ganon. May iwan na yung pansinin nyo, gumaganon pa rin siya, nagpapump pa rin siya ng binom. Kailangan lang po natin i-slice ito. Yan po yung talagang honey po, hindi sugar honey. Talagang sarado yan ng liver. Yun o. So, last day po, third day ng aming seminar. So, ito na po yung huling araw. Mamaya uuwi na po kami. So, ngayon ay ang agenda is yung splitting, how to take care of the hive. So, mamaya bibideo pa rin po natin yan hanggang sa pag-uwi. Ayan. So, nakita nyo naman yung venue pa lang nung seminar natin talagang feel in nature na. Ay, good morning po. Close to nature nga, kumbaga. Dito po magandang magbubuyog talaga. Pag marami pong puno, yan, maraming mga bulaklak. Ayun, tulad nito, acacia. Marami pong pollen at ang matawag doon, nectar na makukuha yung mga bubuyog natin. Daming fruit trees po dito sa Nueva Vizcaya. Kaya maganda po mag-alaga din dito. So, sa Nueva Ecija din. Kaya nga tayo magsisimula doon eh. So, ngayon ay punta na po tayo sa venue ulit. Yan, for the last day. Sir Conrad, good morning! Good morning po! Ayan. Nakikita si Panday tsaka si Lizardo. Si Lizardo at si Panday daw dito po nagkikita. Nag-shooting po nung kasalukuyan ng seminar. Ayan, good morning, good morning! Abala. Ayan na naman po. Breakfast early in the morning. Libre po yung rambutan po dito. Masarap po dito. Sungkit lang may rambutan na. There, may hive din po doon. Morning po. Morning po. Morning, sir. Uy, may Opo, early bird. May bee extract, honey extractor na oh. Transparent pa ya. Astig. Tatlo pa, I love you. Nainggit nga ako sa extractor ni Sir. Kaya nga po eh. Yung Sir Justin, ano mo? Honey extractor. Ganda eh. Karamihan kasi yung stainless. Opo, yun nga, hindi nakikita. Kwan din yan eh, manual. Maganda dun sa'yo sir, pagkakuan. Opo. Pagkapang ecotourism. Ito. Yun nga, papakita po yung pag-extract. Yan, good morning, good morning. Hello sir, good morning po. Good morning. Ayan. Magandang umaga, Sir Charlie. Yes sir. Sir, ano po ba ang mga benepisyo ng pagbubuyog natin or beekeeping? Para maengganyo po yung mga nanonood po sa atin. Ako, napakagandang tanong yan. Actually, parang simple lang, pero marami rin proseso. Kaya, in-encourage natin yung mga, lalo na pagka ikaw isang environmentalist, at gusto mong makatulong sa iyong environment or especially in the area of agriculture, no? Dito talaga pumapasok yung benepisyo ng pag-aalaga ng bees o ng bubuyog dahil natutulungan yung population ng tinatawag natin mga pollinators. So pagka pollinator ang pinag-usapan at ikay may isang farm, may isang orchard, ibig sabihin mas dadami ang iyong mga bukod sa pulot, dadami yung produkto or yung produce ng iyong mga halaman at mga pananim. So, ganun po ang pollination. Sir, profitable po ba ang pagbe-beekeeping? Ayun po. So, siguro ang magandang sagot na lang dyan ay magmula noong na-introduce ito o sinimulan ng maraming nauna po sa atin. Hanggang ngayon, may nagpapatuloy ng pag-aalaga ng bubuyog or ng pagbe-beekeeping. Isang palatandaan na meron din silang benepisyo economically. At kinikita. Ayun. So, alaga na rin po yung bubuyog. Ayan. Pure and cultured honey. Thank you, sir. Thank you po. Yan, picture po.
ginawa natin kahapon. Pwede. Pero magkuhan lang muna tayo. Nasaan na si Picture. Mag-picture lang muna with the Third day, kompleto pa. last day. Tapos mamaya. Ayan, picture with the bees. Asan po si Jollibee? Meron po bang Chicken Joy dito? Ayan, last day na po natin. Swarm control. Ng space. Itong ginawa natin kahapon, new space po to. Ngayon, ang gagawin naman natin ay split naman. Para kung may extra po tayong queen, pwede po tayong mag-split. Sa splitting. Kapag ka po walang extra queen, So we're assuming na magbibigay space. overpopulated na po ito, ang dami yung bees, may surplus. So pwedeng magbawas via splitting. kuan na yun, sir. Ay, kuan. 10K na po yun pagka ni-split. 10K na. 10K na. Malinaw na malinaw. Malinaw na. Always po, pag mag-split po tayo, kailangan po nating i-secure yung queen. So laging baka yung queen na may split or Always secure the queen. Sige lang po. Oo, para makikinabang kami dyan may honey, may pagkain. Apo, pag mag-split po tayo, kailangan po may pagkain din po, may kasama. Tsaka brood. Ilang brood, sir? For kung depende po sa split nyo, kung 5 framers po, pwede pong isa lang, or kung gusto nyo pong marami siyang pagkain, pwede pong dalawa. So what do you mean yung pagkain? Yung pagkain na nectar na siya Yes, dyan? may baon. May baon po sila. May nectar, may pollen. Hindi yung ganito. Hindi yung maglalagay ng ganito. Later po yan na kwan. Pagka magdadagdag kayo, yan ang papakainan. Green ang una. Nanganak 2024. Ayun yun. Ay, ang bilis. Yan. Galing. Siyempre, may Pwede na bigyan ng certificate siya. Pwede na. Manatuan niya. Dating magnanakaw. Kaya pala medyo nabawasan na yata yung box dito. Hindi mo malalaman Secure lang po natin yung queen, di ba? Para kunin natin yung brood. Mas maganda po yung kunin natin is yung emerging brood na. Para malapit ng mga... So how would you Magbukas differentiate natin yung para emerging makita brood? natin kung talagang mukha ng emerging or Malabas na. yung naka-close na po. Ito, nakikita nyo na po to. Nag-emerging. Ayun, yun. Yan po yung emerging brood. So ano naman yun? Nakaano siya doon? Nakadukdok siya doon? Nagpapakain lang po. Ah. Yung nakalitaw na yung mata. No? Gusto na niyang lumabas. So yan ang emerging. Ito nagpapakain. Apo. 5 years. Ito na po. Ayun, Malabas ano na siya. malabas na oh. Ayun, yung emerging. Tapos maganda gulay. So yan ang dapat 2020. Ilagay po natin dito. Ay, medyo ababa yan. Emerging brood. May Ilang nook ay ilang frame. Depende sa brood kung ilan yung lalagay mo, sir. Apo, sir. Pag gusto Pwede rin po natin kung tatlo lang, pwede rin po. Pero pag gusto mo nang mabilis dumami, madami ang brood. 5 or 4 frames. Tapos yung isa, pagkain lang. Yes, sir. Pag gusto mong mabilis agad, dumami. Pero kung hindi ka naman may nipig, kahit 2 brood lang. Justin, pwede bang pakidemo mo Tapos yung ito, pag-aagat? dadagdagan na ng walang, dadagdagan na rin ng bonyan, sir. Nailipat. Apo, So dadagdagan yan, po brood natin. yan. Dali lang, sir. Edi sige lang. I-demo daw yung pag magde-demo na. Sir, si Justin. Pagkagat. Ayan o, inipit mo na ganon. May iwan na yung... Pansinin nyo, gumaganon pa rin siya. Nagpapump pa rin siya ng venom. Diba? Kasi nga yung sabi natin kahapon, na-send na yung message from the brain of the bee doon sa kwan na yan.
Naiwan po yung needle niya. Naiwan yung needle niya. Kaya Hindi, sabi magde-develop na po siya ng uli ng iba. Hindi na. Mamamatay na siya. Mamamatay na. It's a one go thing. Kaya sabi ni Father din kanina, tingnan mo na hindi opposite yung pag-scrape mo or pagtanggal. Na iba, ginaganon, may iba, ginaganyan lang. Yan. Basta hindi siya opposite. Apo. Masakit, sir? Tapos, Masakit? masakit pa rin ang kwan. Sir, gusto mo i-try? Pero wala lang yung tanglad yung ilalagay. Ilalagay. Pagiging matapang kayo na lang. Tsaka na, ano, pwede naman next time. Pwede yung sa alaga nyo na rin. Sa alaga na lang mo, ano. Minsan lang kakagat. Apo. Para ma-experience. May kwan po ay hindi talaga nila nature ang kagat ng kagat. Defensive lang. Only when necessary. Last resort. Oo. Parang nakaganti ka na rin pala pagka kinagat ka. Mamatay siya. Baga, nagkaliwaan lang Hindi mo na pala pwedeng, ay, kinagat ako, papatayin mo yung bibuyog. Parang lamok. Parang nag-suicide na rin pag kumagat. Yes, all for the colony. All for the good of the colony. Willing to die for the colony. Tapos sir, to dadagdagan mo ng frame. Opo sir, kapag kailangan na nila. Sa So, ngayon, hindi hindi pa. muna. Opo, hindi pa po. Ito sir, ganito lang to. Opo. Ngayon, kung may extra na kayong queen, Pwede pwede, nang na po nating i-intro. I-introduce niya. Opo. Intro. Paano po, ilang minutes po yung pag-i-introduce? Yung dalawang, 3 days. 3 to 4 days daw. Bago buksan. ito po yung isa sa swarm control natin. So, hindi mo nalalagyan muna ng kwan? Ang vacant frame. O lagyan na? Pwede na rin sigurong lagyan. Sir Ed, Kakagat. Okay na. Sige nga. ipakawalan yung pig. Dito, O sir, sa bagong split. sa bagong split. Kung laying na, 4 or 5 ang normal, pero wag rin magkapakampante na according to the number of days. Kasi as a beekeeper, pwede mo rin i-determine kung accepted na siya or hindi pa. Whether it's 4 days or 5 days. Eh yun nga, yung sabi kong kung meron tayong kwan dito, yung queen cage, may mga bubuyog na nanonood doon, slice mo yung finger mo doon sa queen cage, pag tumatabi na sila, it's already okay. May pinapakain na nila yung kwan. Pero kung ayaw nila iwan, parang nakikipagpungutan yung kwan, ibig sabihin hindi pa. Oo. So, no rush. Ano po? Yung pinsel naman sir na kukunin mo, ililipat mo sa kabila. Pwede rin po. Parehas din dito. Pwede din. Oo. Dito na siya ipapanganak. Yan na, umuulan na. Raise na siya dyan sir. O takpan natin. Dito na po makikita natin, kahit hindi pa po natin binubuksan tong colony natin, tong hive box. Kapag ito pong tinignan natin, makikita na po natin yung istorya ng colony. So, anong istorya niyan? Anong istorya niyan? Ito makikita nyo na po may mga pollen, ibig sabihin may pumapasok na pollen at yung mga wax flakes. Nakikita na po So, natin. ano ASEAN dyan ng wax flakes? Ito pong mga puti-puti. white na yun. Apo. Ay, yan ang Apo. wax flake. Yun po makikita na po natin gumagawa sila ng comb. Then, Tsaka nandyan din yung mga mites. Apo. Ano po yung mga brown na yan? Mga ibang debris po. Yung mga patay na bubuyog. dapat alisin yan. Ay, linisan ito. Opo, kapag na-check po na natin, pwede na po natin itapon para kapag next natin na inspection, pwede na po natin tignan ulit kung ano po nangyari sa colony So, natin. paano naman ang pagkuhan mo nung netong mga pollen? Di ba pollen ito? Ito po, opo, mga pollen. O, di yan na. Pero sir, yung pinsel nilagay mo dito. Kukolektahin ba yan? Hindi po. Ano ay? Kailangan po yung kung for food consumption po, dapat po yung itatrap natin po pollen. Hindi yung nalalagay. Dito sa harap. Opo. Paano naman? Pakakainin po Ay, nila. may ilalagay pa na pollen doon. Ano? Opo, yung pinakita po ni Sir Ed na lulusutan lang nila. Then, Lalagyan may natin ng sahuran. Yung pinsel na may kasamang mga worker, hindi mo na isprayan ng Hindi yan po, maski queen cell lang. Pag kumakain po tayo ng Okay. Mabasa. Mahirap magkasakit. makita mo na kulturang si pagkabunay.
recover na to. Malakas na mga sir eh. Colony uniting. So, dalawang mahinang colony. Hindi po. Assuming po na queenless po itong isa. Queenless pala. Opo. O, pwede rin po yung mahina. Pwede po natin. Pagsasamahin para maging malakas. Both mahina or mahina at malakas. Either, ma'am. Either. All applicable. Ngayon, yung ito, parang na-queenless po. Ito. Pwede po tayong gumamit ng sugar syrup. May piece. Sprayan lang po natin. Always po natin i-secure yung queen dito po, no? Always po. Always secure the queen before doing anything. Tapos sprayan po natin yung mga bago natin po ilipat. Ngayon, kung sa newspaper method naman po, wala po tayong available na sugar syrup, pwede po itong newspaper method. Lagay lang po natin. There. Tapos, ipatong na po natin ito. May butas lang po na konti. Kailangan po natin butasan lang ng konti pang Para doon po papasok. sisimulan lang. Simulan po natin na Parang kwan lang. Anong tawag doon? Sila na ang lalaki ng butas. Opo. Kakagatin na po nila yung bubutasan na po na Para makalipat sila. Nanap natin. natin nila. Kasi po di ba mas maganda yung concept? Ito, assuming puno to Opo. puno to. Pero queenless po ito. During po yung nangat nila yung newspaper, doon na po nila naamoy yung pera ng queen. Kaya, yun po lang dito. Kung look box naman po yung gamit natin, kailangan na po natin yung Sugar syrup. look box po. Starter kit. Yung starter box po natin. Honey harvesting or honey extraction na. Honey harvesting and extraction. Sana. Tapos pag lang dito po Yes po. Shake or brush. Maybe brush yung tinatawag para matanggal sa loob. Kasi pagka fully sealed, punong-puno po yung honeycomb, halos 2 kilos yun or 3 kilos. So mabigat na ipagpag ng ganon. Meron pong nabibili na bee brush, parang pang-ikwan lang, papantanggal. Pero kung wala, grass. Tanglad. As in grass. Pwede rin naman yan. Pagtanggal lang naman. Pwede rin po. May mga fiber lang. Kabayo yan, kabayo. Buntot. Kung nasa field po tayo, diba? Kukunin po natin yung honey na kailangan po fully sealed siya. Kailangan po Yung isa mas maganda. kailangan pong nakakasil. Kung honey siya, manood siya. Ito, honey na rin ba ito? Opo. Kung yung pag-brood siya, Kailangan po. Kailangan lang po natin i-brush yung beads. Pabalik sa colony. Tapos kung may extra pots po tayo, ilagay na po natin itong na-extract natin honeycomb. Diba? Ngayon, sa extraction na po. Simulation lang po muna kasi hindi naman po honey season ngayon. Para po may meron tayong idea. Huwag po kayong mag-harvest ng honey na hindi pa sealed. Parang Yung naka-open, nakikita natin. kakargahan pa nila yan. Dapat dark lahat. Opo, ang reason behind, pagka hindi po kasi sealed, mataas pa ang moisture content. So pag sinukat nyo yan later on, ang taas po ng water content na yon, magpe-ferment kaagad yung inyong pong product. Ang palatandaan po na ginagamit ng bee at natin ay pag tinakpan na po nila, meron ka ng sealed honeycomb. Ibig sabihin, fully ripe honey and ready na po yun for extraction. Yes po. halimbawa ng kaligtaan na
harvest. Apo. So, meron bang kumbaga kailangan ilang days na dapat ang harvest na kaagad? Or pwedeng hiyaan mo lang sa Yun. Thank you for asking, ma'am. Kapag ka po, minsan nakalimutan, dapat mag-harvest na ako ngayon, pero kalimutan, next week na lang, may ginawa, namasyal somewhere, and then so on. Wala pong problema yon. Dahil basta malakas pa yung colony, no problem. Ang mas mahirap na side dito ay yung biglang in-announce may paparating na bagyo. May 1 week or 2 weeks of rain. Siyempre, iniisip mo, yung honey mo kakainin ng bee. Kasi bawal talaga rin das theirs eh. Tapos pumangit yung panahon. So, susubukan nilang kainin yan. Ang gagawin mo ngayon, matitempt ka na kunin mo na ahead of time. Sometimes, ay hindi pa siya fully sealed, probably, pero kinakailangan mo nang gawin because of the situation. So, you will end up having honey na mas mataas ang moisture. Si Sir Justin, ang ginagawa niya po ay gumagamit siya ng incubator. So, alam niyo, ito po incubator. Ito, na nekwan. Yung honeycomb mismo, papasok niya dyan at 30 degrees, 33, 32 degrees, overnight, probably yung iba 2 days ang ginagawa. Kahit na naka-open din yung honey, bababa po yung moisture, mas lalapot po yun. So, yung ang tawag dito, gagawin mo dyan, wala na siyang release. Wala na po. Just plain ganyan. Apo. But because of the incubator, yung extra warmth at pagtanggal ng humidity, ay bababa po yung moisture content niya kahit na open pa yung mga nectar na nandito sa atin. Yes po. Opo, ang paglalagay po dito, dapat nakalock po doon sa may baba para hindi po masira yung combs. Sasama po to. Baka masisira. Sige. Wala po tayo kasing So, balitig na Ang dalawa capping lang. knife na- Hindi Opo, pwedeng ma'am. doble to. honeycomb talaga. Alternative muna. Alternative na lang po itong uncapping knife natin. Kailangan lang po natin i-slice ito. Yan po yung talagang honey po, hindi sugar honey. Talagang sarado yan ng roll. Ngayon yung mga, ito pong natira-tira na hindi po natin naabot ng uncapping knife, gamit na po tayo ng uncapping fork. Uncapping pork. Apo. Alright, tuturo niya sir, maka-harvest. Humihinga rin ba Bert pag ginagawa yan? Or Daming ko, no? Ang pangalan, no? Brood. Chalk brood. Pollen po. Pollen po. Pollen ba yan? Alin ang pollen dyan? Chalk brood kulay puti pala. Oo. Pollen. Ano lang po ito sa makuha natin kapag honey flow? Ano yan? Hihiwalay din yung chalk, yung ano yan? Pollen? Meron pong mahulog din. Huwag lang po tayong kukuha ng honey flow na may brood siya. So, ano ang honey flow? What do you mean honey flow? If you Yun po yung harvesting. harvest. Hindi, pamumulaklak ng Mga bulaklak. Napupo mo na ito ng nectar. That's honey flow. Pwedeng tikman. Ito, pwede po ito. Kakainin yung mismong wax. Pwede rin pong pwedeng Oh, pre-taste. Bayan na tayo. Pre-taste. Gasang honey. Ito po sir. Pasa-pasa na lang po. Pasa-pasa na lang po. Hindi talagang Tunay. Sarap. Sarap ng libre. Lagi po. Lagi. Yung paggamit po ng extractor natin, kailangan pong hindi natin bilisan agad kasi masisira po yung comb. Bakit masisira? Secure mo yung sa lakas ng comb.
Tumutulo na yung honey, oh. Overspeeding. Kailangan pong dahan-dahan muna natin. So, centrifuge. Ilang kilometer per hour? Ang RPM niya? Isang isang direction lang po. Hindi pwedeng balibaliktad, ganun-ganon. Napunta na po sa kwan. Sikat na. Matalsik na. Ilan ang RPM niya? Depende po sa nag-iikot, sir. Pwedeng 120. May pwedeng convert yan ng mga Hindi kaya matapos. Pwede. Pwede po. Pwede sa spinner yan. Pwede sa kanlan, sa yung washing machine. Wala na po natin. Wala na pong lumalabas na honey. Pwede na po natin. O, sino po may gusto? Balik-talin po natin. Pati yung mismong to? Wax? To? Kakainin? Kinakain na, sir. Pipit-pitin mo lang. Yung pollen pala hindi natanggal. Okay lang po, sir. Tamis. Ibabalik ka lang doon. Parang candy pala. Opo. Tapos, pagka nasip-sip na, babalik doon. Tapos, may kukuha ulit. Ito na sila yung wax na kon. Mag-extract na lang ako sa'yo. Pwede po, mag-iraman. Oh, thank you. May renta lang, ano? Pwede lang naman yun. Kasi Ang syempre kalikuloon ay 1 kilo. Hindi nakakonya na. 1 kilo of honey for every use. Hindi nakasara. Hindi naititan. Ng extractor. Ang laki naman. Isang patak niyan, lifetime na contribution ng pig. Di ba? 1/12 of a teaspoon eh. Wow, pure honey. Sir, bakit nila sinasabing pure and raw honey? Ano yun? Hilaw? Hindi pa naman siya naluto. Yung raw na sinasabi niyo. So ito, raw ito. So, meron ba tayong pure and cooked honey? May ganun, pagka hinit na yung honey, Yun na yung cook. Pag raw siya, yun yung nagkakaroon siya ng wala yeast. tayong intervention na ginawa. It's direct from the beehive to the butter. So, It's wala, raw. hindi magkakaroon ng yeast pag niluto mo na. May yeast na po ito. Oh, so Oh, tama na yan. I mean, Mag-iwan ka ng pag kakainin hindi ng mo- big. pag walang intervention, yun na yung pwedeng maging alak, yung mga ganun. It's an issue of moisture content naman po. Pwede pa rin raw na hindi mag-ferment pagka yung moisture content is below 20 or 21%. Pero sir, ito pwedeng i-store na hindi na lutuin. Pwede na. Pwede po. Hindi masisira. Hindi po dapat kung ang moisture content niya ay nasa tamang sukat. So, what is the tamang sukat? 20%, 19%. Less than 20 or less? 20% kasi is a year, within a year, wala kang problema sa fermentation. 18% can last for several years already without fermentation. So by then, naubos na yun. Ngayon po, Meron din po. katapos natin ng extraction, pwede na po natin ibalik sa pinagkuhanin natin hive. Pwede na po natin ibalik sa Yung rendering. kasi po, lilinisan po yan ng bees para hindi masayang yung Yung honey niya. Honeycomb. parang nalinis siya. Ano naman yan? Para maiwala yung wax. Yes. Yung mga debris. Mga pinalipad na mga China. Sabi po ni Fred, kapag napuno po ito, kapag ulit ka po, punong-puno, is 2 kilos po. Isang ganyan lang. Isang face 1 kilo. 2 kilos. Ang face po, 1 kilo, isang face, 1 kilo. Ano mangyayari sa pollen sir na hindi nakuha? Kakainin din po siya ng Kakainin bees. We're not after naman the pollen. Pollen, oo. Actually, dapat So, ibigay pagkain din nila, yun. Baon na naman. So, tingnan nyo, no? Di ba na nakita natin na nagpapakain rin kahit paano si Sir Justin. At meron rin natural nectar na pumapasok. So pagka ganito, hinarvest or nectar,
pagka tinikman natin later at hindi ka familiar sa kwan ng tunay na honey, sabi mo, it's pure, authentic honey already, parang walang sugar. Kaparis nung example natin na ginagawa ng iba na binibigyan ng asukal at saka hinahayaan yung bee to process it, dinideclare na it's honey. Pero tayo, out of our social responsibility to our customer, hindi natin ibebenta yung ganito. Parang siguro gusto mo sariling gamit but not for sale in the meantime. O kaya sir, pwede ibalik po sa kanila. Pwede. Mas gaganahan sila. Pero best to dilute it. Kasi pagka malidikit sila dyan at lahat eh. Dahil ihalo din sa tubig. Mas gusto nila yung i-dilute na pero at least ito mga 70% siguro, 80% honey yan. Kaunti lang yung nasamang sugar. Halos di naman magpakain. Sir, kung wala pa pong extractor, paano i-extract yan manually? Pares pa rin yung process na gagawin. Kaya lang, matagal because gagamitin mo natural drip. Hintayin mo hanggang lagyan mo ng screen na food grade na screen. Tatanggalin mo pa rin, parang uncapping kanina. So mag-drip mo. Hindi po pwedeng tigain. Masisira na yung iyong pero pwede. Masisira nga lang. Ito lang ba yung size ng extractor? Wala na iba, mas maliit? Ito na po ang pinakamaliit. After this ay 3 framer na extractor susunod. Then 4, then you can have 5 and many others. Ano yan? Ligaya na ng honey? Free taste? Sino pa? Shakman. Unang shot. Dami. Shot pala to. Asukal lang po yan, asukal. Ginawang kape. Parang pwedeng lagyan ng kape. Sige, tikman ko nga. Para alam ko kung ano yung talagang pan dito. Lilipat na sila yun doon. Pwedeng pang chaser na tomato. Sino pa yung mga Tamis? Sarap sa kape o kaya sa tea. Hindi yung ganyan na ano. Doon sa ano, tanglati. Tanglad tea. Yun nga daw, pwede di ba papakainin mo ng sugar? Pwede mo daw pakuluan yung tanglad. Bagay niya tagumpay. Kasi pwede mapakain. Ayos ka, Johnny. Hindi naman yung road yung pagbatayan namin ko. Tamis? Tapos pagbatayan. Wala na yata eh. Mabalik na. Akin na yung huli. Kasi tanglad ko. Yung supay. Ito. Masarap sa kape. Magkakape ko. Ito po, honey wine. Kaya nyo ba, ma'am? Tagay. Ay, sige po. Ako po tataban. Bango ah. Tama na? Or dagdagan Sige pa pong konti. Hop. Honey wine naman. Tapang ah. Honey wine. Baka makakasing ito eh. Parang Charlie. Miko. Kampay. Lambalok, parang ano. Uy, tapang ah. Lambalok na mapahit na nalis. Parang subulan. Saki. Tama, parang saki. Wine making. New learnings. Tuturuan ka ng bubuyog eh.
kung ano yung sitwasyon meron sila, ano po, we can really learn a lot sa kanila din. Besides learning from each other, ano po, yung ngayon lang naman is parang sharing our, nauna lang naman po kami, earlier experiences. But later, kayo rin naman ang nandoon na po. Okay? Sige. Ano po, meron pa po tayong gustong tanungin? Bartik dancing, sir. Meron na. Yung pakiramdam, ano po? Sige. Alright. Tama na, namumula na si Sir, oh. Meron ng good effect, may impact na mabuti. Sige. Sisi talaga. So, with that po, then, kung wala na po, ay nais namin magpasalamat po sa inyo for taking the challenge, taking the time, the sacrifice, ano po, for making this happen. Thank you so much po. Sabi ko kay Sir Justin, at sabi ko kakaiba yung group na to. Mas marami kayong question, inquiries, ang tanong compare sa group dati na sineminar ko na 30 sila. Ano po, kung punadalang kanya, mulmulagan ka. But here, you're so inquisitive, ang dami niyo pong kumbaga naaalala na tanungin. For me, that's really a sign of high interest dito po sa na ito. Ibig sabihin, mag-aalaga po talaga. Mga talaga mag-pursue. Making money worthwhile. Paying for 3,500 is already Yes. Commitment, of interest ko talaga yun, di ba? Yes, Hirap nang mag-shell out ng 3,500. That's really correct po. That's really correct. Totoo po yan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Well, very ka din naman na as a speaker. Talagang magli-listen ang participant kasi hindi po kayo. Although kinikita-kita ako dahil puyat ako. Pero I mean, talagang very, parang how do I describe it na naman kayong speaker, parang magaling, energetic, saka hindi kami nabubore. Ako I myself. Hindi ako bored sa pag the way you deliver yung topic. Glory to God po. Salamat po doon sa comment na yan. It's inspiring on our part. Kaya hindi lugi yung 3-5 nyo eh. It's okay na actually. So probably we will nag-start na si ma'am na gano'n. Ayun po sana yung next na gusto namin hilingin. Sabi ni Sir Justin kung pwede tayo magkaroon parang impression lang. You started already about the seminar, about the training, and other rooms probably for improvement. Okay. Saka kagandahan, sir, may practicum tayo eh. Nakikita tayo na kung ano. Kasi mayroon yung classroom lang, walang nakikita. Hindi pumapasok sa isip namin. Pero yung may nakikita kami, may demo, yun malaking tulong talaga na. Exactly po. Thank you po for that. Ano po, na merong combination of theory and practice. Ano po. Kaya na-miss natin si Sir Victor sa first day. Okay. Yun, nakatapos na rin po. Meron na pong mga certificate, yung mga kaklase ko. Okay na po, okay na. Graduate. Ako rin po, syempre, meron din. Ayan. So, nakatapos po tayo ng 3 days na seminar ng beekeeping. Yan, syempre, bago umuwi, kakain muna po tayo. Tara, para mahaba-haba pa tayong biyahe. Pangunahan ka na. Wait lang. Grabe, piyesta. Sarap naman po. Salamat po sa pagkain. Salamat po kay Kapitan. Ako po. Lalo yung detection sir kami. Kuya, tsaka paano tayo magkikitang muli? Kundi tayo maghihiwalay. Pag naka-organize kayo doon at mayroon kayong seminar, pwede kayo mag-sit ni Kuya, pasyal kami doon. Sige. Sige po. Ayan o, picture kunwari pero video yan. Success. Thank you po. Sir, salamat po ulit. Thank you. Send mo yung sa group chat yung Apo, mga kwan po siguro to, mga isang buwan bago ko ma-edit. May teaser na eh. Inaabangan na nila. Asan kaya kay video na po? Nakaabang na sila. Para namin mamaya. Kwan po yan, mga isang linggo. Pagka inupuan ko kasi kung ilang araw to, 3 araw, siguro mga 6 hours yung video ko na to, uupuan ko.
Lagyan mo ng background yung ano. Cut ng cut. Yung graduation ceremony, bigyan mo ng background para maganda yung... Thank you po. Ay, thank you, Father. Next time po ulit. Pagka nalibot po kayo sa amin. Oh, sige. Next, meron naman yung number. Opo. Thank you, Father. Wala, kisimit tayo mo lang. Father, thank you. Wala, pamasalo ko kayo magano. Uwian na po kami. Thank you. Sige po, thank you po. Ingat sa Sige biyahe. po. Thank you din yung rambutan. Wala ka bang iuwing rambutan? So, ayan. So, nakatapos na po tayo sa seminar. Ayan, pauwi na po tayo ng Nueva Ecija ngayon. Pero, bibili po muna daw kami ng mga pantanim na pwedeng mabili para itatanim natin sa farm natin, di ba? Ayan, sasamahan tayo po nila, sir. Puntahan natin yung kanilang ang ba tawag doon? Bentahan ng mga seedlings? Hindi ko rin po alam eh. Ayan. So, mamaya na tayo magpaalam pagkabili natin ng mga seedlings. So, nasa Nueva Vizcaya pa rin po tayo. Wala ko, isang ebiyak lang ako, tsaka 3... Ito talagang makano sa mainit. Mm. Ito kung na-obserbahan ko to eh, yung Opo. malaki sa akin. Talagang sobrang init. Ito talagang ang ganda pa rin ng ano eh. Maganda pa rin po yung bulas. Oh. Ay ito, paramihin ko ito sa akin. Opo. Yellow Star Apple. Masarap po yan? Natikman niya na? Oo, sarap. Premium din presyo niyan. Mahal din yan. Mahal din po. Mahal. Kasi wala pa sa market yan eh. Yung yellow. Kung ito. Pero malalaki ito. Opo. Brazilian one yan eh. Ayun, so tapos na po kaming mamili ng seedlings. So hanggang dito na lang. Ayan. So natapos na po tayo sa ating 3 days na seminar. Sana po ay may natutunan po kayo dun sa ating senior, sa ating video, para maengganyo po kayo sa pag-aalaga rin ng bubuyog or Apis mellifera. At yung iba naman ay stingless bees. Ayan. So marami pong benepisyo. Sabi nga po nila, ang naitutulong ng mga bubuyog, unang-una yung pollinator na mga bubuyog. At syempre pagkakakitaan din naman opportunity sa market ng honey, syempre. Yan, tayo naman ay nagustuhan namin yon, natin yon ay dahil sa mga benepisyo na yon. So hanggang dito na lang po. Like and subscribe our YouTube channel. Yan. Yan, kasama natin si Sir. Nag-convoy na po kami. Dalawa kami taga Nueva Ecija. So 4.5 hours ang biyahe. So hanggang dito na lang po. Like and subscribe. Bye-bye. Hanggang na po dito. City na rin pala ang Bayumbong.